Sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga kwentong hindi kailanman natapos. Mga lihim na ibinaon sa limot, mga kaluluwang hindi matahimik, at mga nilalang na naglalakad sa dilim ng takip silim. Maligayang pagdating sa Takip Silim Stories. Kung handa ka ng makinig, simulan na natin. May mga kalsadang masarap daanan kapag gabi, tahimik, presko. May mga hamog na tila yakap ang bundok, pero may mga gabi rin na ang hamog ay hindi simpleng ulap lang. Minsan, ito'y nakatakip ng mga bagay na hindi dapat makita. At sa Santa Rosa, Tagaytay Road, may bahagi ng daan na ayaw pag-usapan ng mga matatagal na driver na napapadaan doon. Biyernes alas 9:30 ng gabi, ang magkakaibigan sina Marco, Ella, Ken, Trish at Raph nagkasundo na pumunta ng Tagaytay para magkape at mag-enjoy doon. Habang papasok na sila sa paakyat na bahagi ng daan, unti-unting kumakapal ang hamog. Hindi itong normal na fog. Ito'y mabigat, parang may timbang. Napansin ni Ella na parang umiikot ang hamog sa kotse nila. Hindi dumadaan, kundi sumusunod ito sa kanila. Ang weird ng pakiramdam ko, bulong niya. Tumawa lang si Ken. Arte mo lang yan. Pero si Ralph, nakatingin lang sa side mirror, parang may nakikita. 11:45 p.m, isang kurbada. Biglang napapreno si Marco. Napasigaw si Trish. Sa gitna ng daan, may babaeng nakatayo. Nakaputi, basang-basa, mahaba ang buhok, nakatungo. Hindi ito gumagalaw, hindi umiilaw ang mukha sa headlight. Parang sinisipsip ng dilim ang itsura niya. Baka na-aksidente siya, sabi ni Ella. Ayaw sana ni Marco bumaba, pero bumukas ang pinto. Hindi niya maalala kung siya ang nagbukas nito. Lumapit si Marco. Miss, ano nangyari sa'yo? Dahan-dahang umangat ang ulo ng babae. Ang balat niya ay maputla. Ang mata, walang puti. Puro itim. Parang malalim na butas. Ito'y ngumiti. At sa ngiting iyon, may nakita si Marco. Hindi ngipin, kundi parang maliliit na anino na gumagalaw sa loob ng bibig. Biglang namatay ang makina ng kotse. Namatay din ang ilaw. At sabay-sabay nilang narinig. Isang mahaba, manipis na tawa. Biglang nawala ang babae, pero hindi ibig sabihin umalis siya. Bumalik si Marco sa loob ng sasakyan. Sinubukan paandarin ang kotse, pero ayaw umandar. Tahimik ang paligid, walang ibang sasakyan, walang ilaw sa malayo. At doon nila narinig sa bubong, isa, sunod pa, parang may naglalakad. Dahan-dahan, mabigat, parang basa ang paa. Si Ralph lang ang hindi umiimik. Nakatitig lang sa kisame ng kotse. Biglang umandar ang wiper. Mag-isa. Kahit patay ang makina. Sa unang hagod, may dumikit na mahabang hibla ng buhok. Sa ikalawa, may madilim na likido. Sa ikatlo, tumigil sa gitna. At doon nila nakita ang mukha ng babae nakadikit sa labas ng windshield. Baliktad ang ulo. Ang buhok niya ay nakalaylay pababa. At ang ngiti, mas malawak, mas malalim, mas gutom. Biglang nag-start ang makina. Hindi nila alam kung paano. Hindi na sila nag-isip. Pinaharurot ni Marco ang sasakyan para makalayo. Hindi sila tumitingin sa likod. Hindi sila nagsasalita. Walang tugtog. Walang nagbibiro. Hanggang makarating sila sa overlook. Pagbaba nila ng kotse, tahimik ang paligid. Mabagal ang hangin. Okay lang ba lahat? Tanong ni Trish. Tahimik lang sila. Nasaan si Ralph? Nagkatinginan lang sila. Walang sumasagot. Inisip nilang baka bumaba lang. Baka nagtago. Baka nagbibiro. Pero wala si Ralph. Pagtingin nila sa backseat, may basang marka. Parang may nakaupo. Pero wala naman tao.
Binuksan ni Ken ang phone niya. May video ako kanina. Pinanood nila ito. Sa video, 4 lang sila. Walang Ralph sa video. Sa group photos, 4 lang talaga sila. Sa lumang chat thread, walang pangalan ni Ralph. Hindi pwede to hulong ni Ella. Pero sa isip ni Marco, may naalaala siya. May mukha, may boses. Pero hindi pwedeng wala. Kinabukasan, bumalik si Marco mag-isa. Hinahanap ang lugar kung saan nila nakita ang babae. May maliit na tindahan sa gilid ng daan. Isang matandang babae ang nagtitinda. Ikinwento niya ang nangyari. Tumahimik ang matanda. 5 kabataan ang namatay diyan, 3 taon na, sabi nito. 1 lang ang nakaligtas. Pero sabi niya, 5 sila sa kotse. Tumingin ang matanda kay Marco. Iho, sigurado ka ba? 5 kayo kagabi. Simula noon, tuwing magmamaneho si Marco sa gabi, may napapansin siya sa rearview mirror. May babaeng nakaupo sa gitna ng backseat. Tahimik, basang buhok, nakatitig, at katabi nito, isang lalaking pamilyar. Tahimik din, hindi kumukurap. Si Ralph, hindi siya mukhang takot, mukhang magkasama. Kaya kung magbabiyahe ka papuntang Tagaytay sa gabi at may makita kang nakatayong babae sa gitna ng kalsada, huwag kang hihinto, huwag kang bababa. At higit sa lahat, huwag mong hayaang may sumama pabalik. Dahil minsan, hindi siya ang gustong sumabay. May gusto lang siyang palitan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell. Dahil sa bawat Takip Silim, may kwentong naghihintay na marinig mo.